Madalang lang pero kahit paano may gawa pa rin tayo ng ganitong klaseng brand. Okay, CW2000 na power amplifier. Haba niya, no? Okay, bali na-check up ko na to kahapon, kaya nakabukas na. Dinala rito sa atin, chinik up na natin. Ngayon natin gagawin. Okay, nulit natin, power amplifier na T CW2000 Class H Professional Power Amplifier. Galing Samar o Masbate to, ang kalimutan ko na. Masbate o Masbate yata. Okay, ayan, paging ko muna sa inyo. Ang laki nyo. Okay, ng transformer. Ngayon, ang issue nito ay biglang may umusok daw. Tapos, nung chinik ko kapon, wala siyang power. Nawalan siya ng power totally. And then, meron ako nakitang problema dito sa may linya ng fuse line niya. Kalas. Hindi ko alam kung ang sanhi niya dahil nakalas yung nandito or lumuluwag habang tumutugtog siya is nag-i-spark hanggang sa nadali itong channel 1, channel 2. Hindi ko lang totally talaga masigurado. Pero ang isa lang sa tinitingnan ko, maaaring ganon. Kasi kunting loose lang ng mga socket or mga wire dito, maaaring dahilan na ng sanhi ng pagkasira yun, dahil siyempre may mag-i-spark yun, lalo malakas ito, iinit. Kasi dalawang channel na may problema rito, kaya nakaangat na may mga socket. Yung mga fuse, tingnan ko, gaganda open na. Dalawang channel talaga yung babanatan natin dito. Ang masaklap, naka MGL ito. So ngayon, para hindi na mababa yung kwentuhan natin, sabihin naman ng iba dyan, puro tayo dada. Pasada tayo, channel 2. Ito muna yung napupusuan ko, channel 2, baklasin ko muna ito. Ito, nabaklas ko na yung board. Ayan, paging natin para yung mga ibang sikreto na hindi gano'ng makita. Ngayon, ito, nasunog itong 75 ohms. 75 ohms, tapos 5401. Ito, 5401 ito. Short. Dito siya papunta, oh. Dito, 5401 dito, tapos 75 ohms. Ngayon, check natin. Kasi na-check ko yung mga output, buo naman eh. Wala siya, oh, wala siyang shorted, oh. Pakita ko muna dito bago dun sa may transistor. Oh, yan, oh, wala siyang short, wala. Tapos dito, wala, oh, wala rin siya, oh. Diba? Tapos ito yung output tuloy. Yung transistor na short, oh, 5401, butas, oh. Butas siya. Butas, nalaglag yung tester natin. Ayan, oh. Oh, shorted, di ba? Oh. Nalaglag, molsik. Hirap tayo man game. Tapos ito sunog na, oh. Sunog, oh. 75 ohms yan, value niyan. Nahihirapan ako, may isang kamay lang yung gumagawa. Ngayon, palitan natin tong 5401, tapos yung 75 ohms. So ngayon, palitan ko muna 5401 dito yan, tapos yung 75 ohms dito din. Pinalitan ko na 75 ohms ito, 75 ohms. Yan, 75 ohms. Violet, green, and then black, gold. Ito naman 5401 naman ito. Okay, 5401. Sa ngayon, yan lang muna yung nakikita nating problema. Ngayon, balik natin tong board. Tapos, testing natin kung magkakailaw pa siya or may uusok pa ba. Balik ko na yung board. And then, yung isa, naka-standby lang muna to. Focus lang tayo dito sa isa. Ngayon, ayun lang, may ilaw. Pero nawala yung kwan doon, no? Bumaba yung ilaw doon. Tayo natin. Bumaba yung ilaw doon eh. Bumaba yung ilaw doon. Nakaarang lang tong stand na camera natin. Ayun, umilaw yung fault. Baka isa sa titingnan ko dyan, baka sira yung GRC na 5532. Try natin palitan yan kung magiging normal siya. Guys, bali ito, tinanggal ko na para mas mabilis lang video natin. Bago ito, GRC na 5532, ito yung tinanggal natin, oh. Ayan, GRC, same lang din naman, GRC ito. Ang original kasi na 5532 is GRC. Mas mahal siya kumpara mo sa INE 5532. Mas mahal yung GRC. GRC yung original. Yan, ito. Palitan natin yan. Tingnan nyo kung anong mangyari, ha. Tingnan nyo. Ayan, normal siya, oh. Diba? Naging normal na. Oh. Ngayon, tingnan natin kung may bias. Baka mamaya walang bias yan, eh. Okay.
tatlong pyesa pala pinalitan natin. 5401, 75 ohms, tapos 5532. Meron na, kaso parang mahina. Baba yung bias niya. So kailangan lang i-adjust. Pababa. Baba oh. Halos na sa 0.25 lang. Ngayon umilaw oh. May problema pa na iba. Ngayon balikan ko na lang kayo. May problema pa pala. Hindi ko na-check. Halos di ko pala na-check ng todo kanina dito oh. Akala ko good kasi nakakabit sa may board eh. Dito dalawa. A30 ano to? Double check natin 150-32 kasi nakalagay eh. Pero 1837 na naman sa may board. Check natin. Nakalagay dito 150-32. Pero sa buhay nakakabit is 1837 lang din naman. Tapos 4793. Drive to eh. Sira pala, shorted pala, pambihira oh. Kaya pala sabi ko nakakuan pa rin. Nawala nga yung ilaw pero nakaprotect. Ang bihira na yan. Ngayon, ayan oh, tingnan nyo. Naka-protect pala. Ay, naka-short pala oh. Okay, palitan natin. Ganon talaga. Hindi naman tayo perfecto na as in pagka ganyan mo, pagka baklas mo, kakabit mo, okay na agad. Siyempre, kailangan mo i-troubleshoot yan eh. Pagka salpak mo ng pyesa, testing, o kung may problema, troubleshoot ulit. Kung wala na, di okay. Ganon naman yan. Walang shortcut sa buhay. Ngayon, ito mangyari. Oh, wala na siya oh. Tapos, may bias na yan, siyempre. Ngayon, ito yung bias niya oh. O yan oh. Magawa kasi parang Michael ng speaker. O yan oh. Okay. Nasa 0.27. Ganda ng bias niya. Nagtataka ako bakit dalawa yung nadali. Okay na ito. Ngayon, stay put na lang yan. Sigurado may audio na yan. Proceed tayo rito sa main channel 1. Ito, ganun din to. May umusok din dito eh. Ngayon, babaklasin natin to. Tapos tirada tayo. Bali, ito, nabaklas ko na yung channel 1. Mukhang mas maraming problema rito. ito, yung 10 ohms dito talagang basag oh. Tapos dito usok. Ayan. Ngayon, check muna natin yung output kung may problema. So, tingin ko isa lang sila ng issue sa may kabilang channel ah. Pero check pa rin natin para sigurado na walang output na nadali. Okay, wala oh. Dito wala. Yan. Pasensya na kayo, minsan medyo pa haging-haging lang kasi iniingatan ko yung mga sikreto. Ayan. Walang nadaling output. Isa lang talaga titingnan ko yung nandun siguro nang napigtas tong ito. Pigtas yung AC dyan. Siguro kumakaskas hanggang sa pabago-bago yung voltahe. Yan, dalawang channel na dali. Although wala rin naman problema yung output, di ba? Buo rin yung MOSFET. Ngayon, dito, same lang din procedure gagawin natin dito sa may kabilang side. Tanggalin natin lahat ng malamang baka paras lang sila ng sira. Okay, balikan ko na lang kayo. Naklas ko na yung halos tinitingnan ko yung mga parts na nasira sa may kabilang side. Dito, although na-check ko na yung 4793, yung 1837 is nasira. Tapos dito 10 ohms, dito 5401, 551, same na din sa may kabila, yung ang binaklas natin 75 ohms. Tapos dito yung problema na 100k na nangitim na, tapos yung katabi niyan hindi ko alam kung anong value na kasi burado na lumiyab yung resistor, pati yung value hindi natin makita na. Although tingnan na natin sa may kabilang side. Tapos yung linya dyan oh, napigtas oh. Yan oh, kita nyo yung tanso na yan. I-jump na lang natin yan. Naputol. Mahirap yan pagpalit mo ng resistor tapos di mo madugtong. Okay. Tapos alin pa ba? Ito pa pala oh, may nasunog pa dito. 75 ohms din ito. Paparas dito sa may kabila. Okay, tanggalin ko muna to. Palitan natin. Kinabitan ko na. Ano tawag nito? Pinalitan ko na yung dapat palitan. Mabilisan tayo kasi gabi na. Kasi mag-alas 7 na ng gabi. Dilim na oh. Dito, pinalitan natin to. 1837, 4793. 10 ohms. 5401, 551,
75 ohms. So dalawa, pinapapalitan natin. Tapos dito, 470 ohms para to dito. Sinilip sa may kabila. Tapos 100k. Tapos ginamp natin yung naputol dyan. Ginamper natin ng magnetic wire. Okay, tapos saan pa ba? Sa ngayon yan lang muna. Okay, ngayon try natin balik to. Then tingnan natin kung magiging normal siya. Sana maging normal na. Hindi ko alam kung saan tayo naputol kahapon. Kasi nabot tayo ng gabi, hindi natin na buo ito. And then paliwanag ko na lang. Ito, shorted yung dalawang diode pala rito. 15 volts ito, Zener diode na 4744, dalawa. Naging shorted to, chinik ko sa bahay kagabi. Tapos na-open yung 2.2 rito, papuntang ground. Yan, 2.2 ohms. Wala akong 2.2, ang nalagay ko is 3.3. Pwede naman yan. Fusible lang naman yan eh. Tapos, same lang din na issue. Yung JRC na 5532. Ito, pinaltang ko rin. Okay, ngayon, ganito magiging labasan niya. Balik natin sa may casing and then sukatan natin ang bias. Okay, naibalik ko na yung dalawang board. Dalawang board. Ito, dito na pala talaga ito. And then yung fuse pala, pinalitan natin yun Pinalitan natin. Tapos, ito nakabalik na. Ngayon, sukatan natin ng biasing. Okay. Kahapon naka-protect pa ito eh. Naiwan yung protect dito. Diba, may sira pa na 5532. Tapos yung 10 ohms. Tapos 4744 na 15 volts Zener diode. Okay. Pero sabi ko, pambihira na yan. Dito. Ayan bias niya. Mababa talaga bias nito. Ayan, nasa 0.26 lang. Tapos dito, pares lang. Walang labis, walang kulang yan. Okay. Walang labis, walang kulang. Pasensya na kayo guys kung pinuputol-putol ko yung video natin. Siyempre hindi naman natin nabuo ng isang araw to kasi inuwi natin sa bahay. Kaya ganun talaga, putol-putol. Dahil naging okay na ito, naging normal na, lagyan natin ng speaker ito. Lagyan natin ng speaker. Tingnan natin kung magkaroon siya ng audio. Although nagre-relay naman Naglagay tayo ng speaker. Okay. And then audio input. Naglagay na ako ng speaker. And then setup yan. Hindi naman natin binago. Nakaparallel yung setup nito Tapos may audio input na yan. Yun yung cellphone natin na isa. Okay. Ngayon, eto, channel 1. Channel 2. Ngayon, working na siya, gumagana na, may tunog na. O, i-ikwa natin. Ito 20 natin siya. Naka-bulb pa yan Ito 20 ko siya. Natin kung may uusok pa. Bahala ka dyan. Okay, ayan, naka 20 na yan. Bahala ka dyan. Naka-volume pa pala. Ayan. Okay na, working na. Buti walang nadali na output. Pero daming nasira ng mga maliliit na transistor. Okay, hanggang dito na lang. Sana nakapagbigay idea ako sa mga kapwa natin technician na medyo bago-baguhan pa lang Take note, medyo bago-baguhan lang. Sa mga veterano, tawanan lang nila yung ganitong klaseng content. Hanggang dito na lang yung vlog natin kasi marami pa tayong susunod. Meron pa tayong Tundra na CE20. May iMix pa ako na CE12. Meron pa akong CE12 na sound power. Okay, hanggang dito na lang. Promotion bago tayo magtapos, syempre shop natin Solid G Electronics Repair Shop number 61 Don Julio Gregorio Street sa Uyo Road sa Uyo, Quezon City. Social media pages natin sa mga hindi pa nakapag-follow, paki-follow and then syempre paki-share ng video natin sa my Facebook, YouTube channel. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe, paki-subscribe, like, share and then syempre paki-hit ng bell button sa gilid para updated ka sa mga susunod na video na i-upload ko. Ingat, God bless and then peace sa atin lahat.